yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipilit buhayin yung patay dito, diba? Na magmamadali, tapos talagang brazen. Kahayupan talaga nitong mga taon to. Wawaw Builders at Sims Construction pinatawan ng perpetual ban sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Mahigit 96 million pesos na halaga ng Ghost Flood Control Project sa Plaridel, Bulacan, ikinadismaya ni DPWH Secretary Vince Dizon. So far po, parang wala naman pong lumabas sa kanila doon sa initial swimming po natin sa mga records nila, but we will be conducting another round of checks doon sa system natin para up-to-date po ito. 43 DPWH officials at kontraktor na inilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order nasa Pilipinas pa ayon sa Bureau of Immigration. I-reviewin pa ho namin yung CCTV. Actually, di ko pa nakita eh. So, kung merong mang paglabag sa karapatan ng mga diskaya, sa propriedad, may nasira, kagaya niya, may vandalism. Reklamo laban sa mga nag-organisa ng rally sa St. Gerard Construction, ihahain. Pamilya Diskaya hihingi ng proteksyon sa Philippine National Police. 28 luxury vehicles na iniugnay sa Pamilya Diskaya, hawak na ng Bureau of Customs. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Ako, Bicol Party List Representative Elizalde nasa Estados Unidos ngayon para magpagamot ayon sa tagapagsalita ng House of Representatives. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Ipinag-utos na ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lifetime blacklisting sa Wawaw Builders at SYMS Construction matapos masangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa ginawang inspeksyon ng kalihim kanina sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan, nadiskubre niya ang isa na namang proyekto na idineklarang tapos na, subalit 3 linggo pa lamang na nasisimulan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ito ang tawag ko dito, patay na pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Patay na binubuhay. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang flood control project na ininspeksyon niya kanina sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipilit buhayin yung patay dito, diba? Na magmamadali, tapos talagang brazen. Kahayupan talaga nitong mga taon to. Labis na pagkadismaya ang naramdaman ng kalihim matapos madiskubre ang 96.5 million pesos flood protection wall na idineklarang tapos na noong pang 2024. Pero napag-alaman ng opisyal na 3 linggo pa lang sinisimulan ng subcontractor ang proyekto. 3 weeks ago lang ito nagsimula eh. Alam naman natin bakit sila biglang nagsimula ngayon. Ito yung mga klase na hindi na kailangan to ng investigasyon to. Klarong-klaro to eh. Sa inspeksyon, nakita ng kalihim na malambot pa at substandard ang ginamit na materyales sa proyekto. Napag-alaman din ng kalihim na ang natuklasang flood control project ay hawak ng Wawaw Builders na kasama sa 15 construction firm na tinukoy ng Pangulo na sangkot sa mga maanumalyang proyekto.
Ito ang flood protection wall project sa Barangay Sipat, Plaridel na sinasabing isa sa mga ghost project ng Wawaw Builders. Ayon sa dokumento, completed na raw ito noong 2024. Pero sa natuklasan ni DPWH Secretary Vince Dizon, 3 linggo pa lang itong ginagawa. Makikita nyo sa aking likuran na halos 150 meter na river wall na dapat gawin dito. Sabi ng subcontractor, nasa 70% ang nagagawa nila na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Pero sa sobrang liit nito, kumpara sa 9.5 million na nakuha ng Wawaw Builders mula sa proyekto. At dahil sa sunod-sunod na natutuklasang mga maanumalyang flood control project, pinatawa na ng lifetime blacklisting o hindi na pahihintulutan ng Department of Public Works and Highways na makasali sa anumang proyekto ng gobyerno ang Wawaw Builders at Sims Construction na kasama sa mga kontraktor ng mga sinasabing ghost flood control project. Itong mga binisita ng ating Pangulo, a-action na natin yan. Kasi yan mga klarong-klarong substandard sa Bulusan tsaka sa Prances at yung sa PL sa Baliwag, ghost yun. So yung Sims, perpetual ban na yan. Yung magre-recommend na tayo ng kaso dyan sa DOJ. Yung Wawaw, perpetual ban na yan, magre-recommend na tayo ng kaso sa DOJ. Pero bukod sa mga kontratista, nais ding papanagutin ng DPWH ang ilang opisyal ng ahensya na pumirma at nag-aproba sa completion ng proyekto. Kabilang dito si DPWH Regional Director Henry Alcantara na tinanggal na rin ng kalihim sa serbisyo at planong sampahan ng reklamo. Today, I'm going to announce, number 1, Henry Alcantara effective today is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bukod kay Alcantara, inirerekomenda rin ng DPWH sa Ombudsman na masampahan ng kaso ang iba pang mga opisyal ng ahensya na sangkot rin sa katiwalian. Giit ng kalihim, hindi niya kukonsintihin ang mga kontraktor at opisyal na sangkot sa anomalya. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na sisimulan ng DPWH ang malawakang paglilinis sa hanin nito para matigil na ang ghost project at masiguro na mapapakinabangan ng taong bayan ang bawat pisong inilaan sa infrastruktura. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Bureau of Immigration na wala pang lumabas ng bansa sa mga inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Department of Justice batay sa ginawang initial screening ng ahensya. Pinayuhan naman ng DOJ ang mga nasa ilalim ng ILBO na huwag nang magtangka pang lumabas ng bansa. Samantala, isang fact-finding team din ang binubuo ng Justice Department para imbestigahan ang kontrobersyal na issue ng flood control projects. Ito ang balita ni Dante Amento. So far po, parang wala naman pong lumabas sa kanila doon sa initial screening po natin sa mga records nila. But we will be conducting another round of checks doon sa system natin para up-to-date po ito. Kinumpirma ni Bureau of Immigration o BI spokesperson Dana Sandoval na batay sa initial screening ay wala pang nakalabas ng bansa partikular sa 35 individual na unang isinailalim ng Department of Justice o DOJ sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Pero magsasagawaan niya sila ng susunod na screening at kaagad nilang iuulat sa DOJ ang resulta nito. Nilinaw naman ni Sandoval na hindi mapipigilan ng ILBO na umalis ng bansa ang mga personalidad na nasa listahan sapagkat ang tungkulin lang nila ay i-monitor kung lalabas ang mga ito ng Pilipinas. Hindi ito tulad ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO na pinipigilan ang isang personalidad na magtungo ng ibang bansa. Lookout Bulletin po ay ini-issue ng Department of Justice an order to look out or monitor the travel of individuals. In comparison, yung Hold Departure Order po and Warrant of Arrest are issued by the court.
Batay sa consolidated o pinagsamang listahan ng mga individual sa request ng Senate Blue Ribbon Committee at ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, 43 individual na ang nasa ilalim ng ILBO, kasama na ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Samantala, payo naman ni DOJ Secretary Crispin Rimulya sa mga kasama sa Immigration Lookout Bulletin na huwag silang lumabas ng bansa. Paliwanag ng kalihim, kapag umalis sila ay mahaharap sila sa mas maraming mga tanong. Maganda rin anya kung may magsalita na sa mga ito tungkol sa kanilang nalalaman. Sana, wag muna. Kasi pag sususpetsahan kayo na gusto nyo tumakas, wag naman gano'n. Kaya nalagyan natin si Lookout Bulletin. May mga katanungan sila sasagutin na mahaba. Pag sila sumikap na lumabas ng bansa, it will not be a pleasant experience. Kasi government concern yan. We have to do this. Ayon naman sa abogado ng mga Diskaya, hindi lalabas ng bansa ang kanyang kliyente at haharapin nila ang isyu na ibinabato sa kanila. Ang makakapagpigil lang po sa kanila ay ang hold departure order na inisyu po ng isang korte. Okay? Pero hindi ho ibig ko sabihin na sila ilalabas. Wala ho silang intensyong lumabas ng bansa. Haharapin po nila yan. Samantala, inihayag ngayon ni Secretary Rimulya na bumubuo na sila ng fact-finding team sa pangunguna ng National Bureau of Investigation o NBI at hihingi din sila ng tulong mula sa komunidad sa investigasyon ng kontrobersyal na isyu ng flood control projects. Binabalangkas na anya nila ang plano at inaasahang ipagbibigay alam din ito sa tanggapan ng Pangulo. Bukas din ang DOJ kung may lalapit sa kanila, kabilang na ang nasa Immigration Lookout Bulletin Order upang makipagtulungan sa investigasyon. May maaari din anyang maging state witness sa mga ito kapag sila ay nagsalita hinggil sa kanilang nalalaman. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan sa pamahalaan ang grupong akbayan na i-freeze ang assets ng mga contractor na inuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, hindi sapat ang pag-i-issue lamang ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga personalidad na sangkot umano sa katiwalian. Umuugong ang balita na mukhang nagtatangka raw tumakas ang mga contractors na involved sa flood control scam. Naku, baka hindi lang sila ang flight risk kasi pati yung mga luxury cars ni Sara Diskaya nagsisiwalaan. Baka pati yung pera na ninakaw nila sa atin ay lumipad na sa ibang bansa. Kaya hindi sapat na ilagay lang sila sa lookout bulletin ng mga flight risk. Mahalagang i-freeze din ang kanilang mga assets. Matuto na tayo. Sa pagkakamali ng nakaraan, siguraduhing mapanagot ang mga nangurakot sa kaba ng bayan. Sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order, mahigpit na imomonitor ng Bureau of Immigration ang pagbiyahe ng mga personalidad na kasama sa listahan. Gayunman, hindi sila maaaring pigilan na makalabas ng bansa. Planong maghain ng kaukulang kaso ang kampo ng mga Diskaya matapos sugurin ng mga ralista ang opisina ng mga ito kaninang umaga. Dagdag pa ng abogado ng mga ito, nais nilang humingi ng proteksyon mula sa pambansang pulisya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. Maaaring maharap sa kasong kriminal ang mga nag-organisa ng protesta sa harapan ng St. Gerard Construction kaninang umaga, September 4. Ito ang tiniyak ng legal counsel ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III kasunod ng pagkalampag ng iba't ibang grupo sa opisina ng mga ito sa Pasig City. Wala pang partikular na kasong nabanggit ang abogado o kung kailan nila ito ihahain. I-reviewin pa ho namin yung CCTV. Actually, di ko pa nakita eh. So, kung merong mang paglabag sa karapatan ng mga Diskaya, sa propriedad, may nasira, kagaya niya, may vandalism. Anya, malaya namang maglahad ng saloobin ng publiko, ngunit huwag sanang umabot sa dahas at pananakot. Kanina, sumugod sa may opisina ng St. Gerard Construction ang mga rallyista kung saan pinagbabato ng mga ito ng putik
at minarkahan ng salitang magnanakaw ang gate ng establishmento. Bunsod na nangyaring protesta, umaapila ng proteksyon at seguridad ang Campo Diskaya mula sa Philippine National Police o PNP. General Sir Nartates, ulitin ko po, obligasyon po ninyo, mandato po ninyo na protektahan ang sinumang mamamayan na sa tingin namin ay agrabyado. Hindi lang po ito usapin ng mga Diskaya, usapin po ito ng community po rito na madadamay yung mga ibang inosenteng mga tao dahil po sa padalos-dalos ng mga gawain ng ating mga kasama sa progresibong grupo. Ito yung residential area kung saan nakatayo ang St. Gerard Construction na nilusob ng mga rallyista na kabilang sa mga militanteng grupo. Ayon kay Attorney Samaniego, simple lang naman ang proteksyon na kanilang hinihingi mula sa PNP. Mag-deploy ng mga pulis dito sa lugar upang masiguro ang kapayapaan hindi lang sa mga Diskaya, kundi pati na rin sa mga kalapit na bahay. Nitong hapon, mayroon ng mga pulis mula sa Eastern Police District ang nagsibulang magbantay sa paligid. Sa isa namang Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Soto, nagpaalala ito na sa kabila ng galit at pagkadismayang nararamdaman ng publiko, huwag niya sanang mauwi ito sa karahasan na maaaring magdulot ng gulo o pagkapinsala. Samantala, balak ring maghain ng motion for reconsideration ng kampo sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB kasunod ng pagbawi sa lisensya sa 7 nitong construction companies. Ayon kay Attorney Samaniego, biglaan ang ginawang revocation sa mga ito. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang wastong pagdinig base sa dokumento. Nabasa ko po ng kaunti yung desisyon. Ang pinagbasihan nila ay yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate, pero iba po yung sinasabi ng dokumento. Una nang sinabi ng abogado na isa lamang sa 7 na construction company ang talagang nakapangalan kay Sara Diskaya, taliwas sa naunang pag-amin nito. Giit na abogado na pressure umanong sumagot si Sara Diskaya, lalo na at nakaharap ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Tiniyak naman ni Attorney Samaniego na dadalo sa susunod na pagdinig sa Senado si Sara at Curly Diskaya sa darating na Lunes, September 8. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ngayon ng Malacanang na hindi nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumiklab ang gulo sa Pilipinas na gaya ng nangyayari sa Indonesia dahil sa isyu ng katiwalian. Kaugnay pa rin ito ng mainit na usapin ngayon hinggil sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayaw ng Pangulo na magkaroon ng kaguluhan sa halip ay nais lamang nito na maliwanagan ng taong bayan sa issue. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng nangyaring protesta kanina sa harapan ng St. Gerard Construction sa Pasig City na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa nating Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan na isang Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. Kinumpirma ng Bureau of Customs na nasa kustodiya na nila ang 28 luxury vehicles ng pamilya Diskaya ngayong September 4. Ayon sa ahensya, isinurrender na ng Diskaya ang 16 pa ng mga luxury vehicles. Nauna nang kinumpiska ng BOC ang 12 luxury vehicles na nakapangalan sa pamilya Diskaya. Sa ngayon, nasa proseso na ang BOC para sa sealing and documentation para sa verification ng importation records at assessment sa duties and taxes ng mga sasakyan. Sa kaugnay na balita, malinis ang record o walang irregularidad ang 8 sa 12 sasakyan ng mga Diskaya na ipina-verify ng Bureau of Customs sa PNP Highway Patrol Group. Ito ay matapos ang isinagawang verifikasyon ng HPG. Ayon kay HPG Director Police Lieutenant Nadame Malang, kompleto at walang problema sa mga detalye ng sasakyan. Nakasaad din niya kung saan nila ito nabili.
Sinabi pa ni Malang na ang verification results sa naturang mga sasakyan ay naisumite na rin ng HPG sa Bureau of Customs. Tumanggi na ang HPG na magbigay ng iba pang detalye. Yes sir, kompletos recados po yun, kung saan po ito galing, ano pong uri ng sasakyan, ano po ang MB file number, ano po ang plate number, kung sino po ang registered owner. Lahat po yun ay nakabigay po, lahat po yun ay binigay na po natin sa BOC sir. Nauna nang hiningi ng BOC ang tulong ng HPG para sa verification ng ilan sa mga luxury cars ng mga Diskaya. Hindi na ikinagulat ni Senator Erwin Tulfo ang pagbibitiw sa pwesto ni Philippine Contractors Accreditation Board Executive Director Attorney Herbert Mationzo. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na hindi porket nag-resign na sa pwesto ay absuelto na rin sa kaso ang dating opisyal ng PCAP. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, itutuloy pa rin ng Senado ang investigasyon kay Attorney Matienzo kahit wala na ito sa kanyang posisyon. Binigay diin ng mambabatas na dapat siguruhin na nakatabi at naitago ang lahat ng mga dokumento na maaaring gamitin bilang mga ebidensya sa kaso ng maanumalyang flood control projects. Nauna nang kinumpirma ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang pagre-resign ni Attorney Matienzo sa PCAB dahil umano sa personal reason. Nasa Estados Unidos ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa medical treatment ayon sa spokesperson ng House of Representatives. Iniugnay ang kongresista sa umunoy bilyong pisong halaga ng insertion sa kontrobersyal na 2025 budget. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Kamara na nasa labas ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Si Ko ay ang House Appropriations Panel Chair noong 19th Congress at kasalukuyang isa sa mga leader ng Party List Coalition sa Kamara. Ayon kay House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, nasa Amerika ngayon si Congressman Ko para sa medical treatment at may kaukulan itong dokumento. Wala namang ibang detalyeng ibinigay ang House spokesperson kung anong period ang ipinagpaalam na biyahe sa labas ng bansa ni Congressman Ko. Pero ayon sa kapwa nito mambabatas na si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., nitong nakalipas na linggo umalis ng bansa si Representative Ko at kailangang sumailalim sa extensive medical check-up. Hinatid na yung anak niya sa Boston University and in time also for his regular check-up doon. So pakahatid niya, ngayon nagpa-check up siya, but he was advised by the doctor to have an extensive check-up kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. So I mean, may ikakandak na extensive check-up sa kanya. He's still in the United States as we speak. Batay sa journals ng House of Representatives, mula July 28 hanggang August 27, hindi dumalo sa anumang plenary session si Congressman Ko. Ang pagkaalam ko po, hindi siya nag-appear to any committee hearings or session. Batay sa House rules, maaaring ituring na present sa sesyon ng isang kongresista kung nasa committee hearings, meetings o official mission na aprobado ng House Speaker. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang tanggapan ni Congressman Ko sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. Kabilang narito ang pagdawit sa kanya ni Navotas City Representative Toby Chanco sa umani questionableng bilyong pisong halaga ng insertions sa kontrobersyal na 2025 budget. So ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Zaldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin nag-imbento ko. If you talk about General Appropriation Act, it's not an act of just one member of Congress. That's an of Congress. And therefore, kung may katotohanan man at may irregularidad,
ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Kasuhan niya yung sinasabi niyang proponent. May mga ulat ding nag-uugnay kay Congressman Ko sa SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Subalit dati nang ipinahayag ni Congressman Ko na 2019 pa ito nag-divest sa kumpanya. Itinanggi naman ng Kamara na protektado ng liderato ng House of Representatives si Congressman Ko. Tugon ito sa aligasyon ni Navotas City Representative Chanco. Pag pinoprotektahan ng House leadership si Congressman Sal. Ano ba? Hindi ba obvious? Hindi ba obvious tapos ayaw? Wala namang ganong klaseng pa na galing sa House leadership. Sa kasalukuyan, batay sa record, walang anumang kinabibilangang House Committee si Ko. Wala pa rin itong record ng naihahaing panukalang batas mula nang mag-umpisa ang 20th Congress. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi isinasara ng Malacanang ang posibilidad na busisiin rin ang panukalang budget ng isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Samantala, nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng ngipin ang binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa umano'y maanomalya o anomalya sa flood control projects. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Siguro sa ganitong klase na nakikita, mas maganda na rin na ibang mga ahensya, tignan din nila kung ano yung nai-report nila at baka nga mayroong naisingit sa proposal nila na hindi na dapat maisingit. Ipabubusisi rin ng Malacanang ang panukalang budget ng ibang ahensya na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Program o NEP kung kailangan itong gawin. Ito ang posisyon ng palasyo kaugnay ng pahayag ni House Deputy Speaker Representative Ronnie Puno na posibleng may anomalya rin ang panukalang pondo ng ilang ahensya tulad ng sa Department of Agriculture. There are already other things we are coming up with in other agencies. No, I will advance to you the information that in the Department of Agriculture, there are indications of similar problems, specifically with reference to farm-to-market roads. In the amount of something like 10 billion pesos, no? And we are getting reports that these were also like peddled, no, to certain parties. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung mayroong ganitong impormasyon si Congressman Puno, mas mabuting ibigay ito mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating sa Pangulo dahil paminsan-minsan po pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po kasi agad na mag-judge. Kahapon, nagpulong na sina Budget Secretary Amena Pangandaman at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para sa pagrepaso sa budget ng DPWH alinsunod sa utos ng Pangulo. Samantala, nais naman ni Pangulong Marcos na magkaroon ng ngipin ng binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Yusek Castro, posibleng mabigyan ng subpoena power ang independent body o kapangyarihan na magpatawag ng isang tao para humarap sa isang investigasyon o pagdinig para magbigay ng salaysay o magdala ng dokumento o ebidensya. Pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. Sa ngayon, ayon sa Malacanang, mayroon ng draft o balangkas para sa binubuong Independent Commission at sa ngayon, ito ay isinasapinal na. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy ang budget hearings ng Kamara sa 2026 Proposed National Budget. Ito ay matapos magpahayag ng agam-aga ang ilang kongresista sa mga questionabling items sa panukalang pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosa Licoz. We also inform all the House members that with the concurrence of the party leaders, all the budget hearings of the
the Committee on Appropriations will proceed as scheduled, starting today all the way through September 16. Bukas, nakatakda pa ring humarap ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa House Committee on Appropriations para sa deliberasyon sa panukalang pondo ng ahensya sa 2026. Ito ay sa kabila ng ilang questionabling items na natukoy ng ilang House leaders gaya ng mga tapos ng proyekto pero may alokasyon pa rin ng pondo. Dahilan para irekomenda ng ilang House political party leaders na ibalik na lang ang 2026 National Expenditure Program o NEP sa Department of Budget and Management. Gayunman, binawi na ng mga ito ang kanilang rekomendasyon. Kaya giit ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, tuloy pa rin na schedule ng budget deliberations. So, tuloy-tuloy po ang ating trabaho. So, tuloy-tuloy po yung mga budget deliberations. Ayon naman kay Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ng Nationalist People's Coalition at Vice Chairperson din ng House Appropriations Panel, tinawagan sila ni House Speaker Martin Romualdez matapos na makausap sa telepono sina Budget Secretary Amenna Pangandaman at Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ang mga nasilip na questionabling items sa 2026 proposed national budget sa mismong deliberasyon na ng House Committee on Appropriations, iisa-isahin. Kagabi, inanunsyo ng Budget at DPWH Secretaries na 2 linggo ang kailangan nila para repasuhin ang problematic items. Ito isang pakiusap. Tingin namin sa 10 days matatapos. Budget deliberation na nila. Maharap sila doon para sabihin ni Chairwoman Swansing ano yung mga na problemang items na hindi naman namin alam na nandyan pala yan. Tiwala naman ang tagapagsalita ng House of Representatives na maipapasa on time ang 2026 proposed national budget sa gitna ng mga usapin kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais munang ipatupad ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga kinakailangang safeguard o pananggalang laban sa anomalya bago muling ituloy ang bidding para sa mga locally funded projects ng DPWH. Kasabay naman ang hakbang na ito, lumitaw ang pangamba ng ilan na maaaring masakripisyo ang serbisyo at trabaho ng karaniwang mamamayan. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Mahalaga to sa mga tao dito para sa akin po. Kasi siyempre, kung wala yan, aabot yan sa mga yung gutter sa may kinakainan namin. Halos papasok mo sa bahay. Taon-taon na lang nasasaksihan ni Marilyn ang paulit-ulit na problema ng pagbaha. Bilang isang street sweeper din sa Baseco, nakikita niya ang hirap na inaabot kapag kalamidad na ang usapin. Sa basura pa lang aniya na inihahampas ng dagat papunta sa mga bahay. Backhoe na ang pangunahing katulong para lamang hawanin ang mga ito. Kaya naman laking bagay aniya kapag tuluyan ng magawa at matapos ang mga seawall sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente dito sa Baseco Compound, apektado sila ng matinding paghampas ng mga alon, gayon din ang mga pagbaha, lalo na kapag sumasapit ang tag-ulan, gayon din ang bagyuhan. Kaya malaki nila sanang tulong ang pagkakaroon ng maayos na seawall dito sa lugar upang maging pananggalang sa paghampas ng mga alon, gayon din ang pagpasok ng maraming mga basura na nagmumula sa ilog. Matutusin dapat mataas pa dyan Kasi umaano pa rin yung alon kahit paano Pero hindi nag-aano. Baga yung pag malala na talaga yung sobrang laki na. Kaya giit ni Marilyn, huwag sanang maapektuhan ng kasalukuyang issue ang agarang pagtapos sa mga proyekto at totoong serbisyo ang ipakita ng mga nasa kapangyarihan at huwag tipirin ng mamamayan. Umpisa pa lang to, kumbaga dapat mas tibayan pa nila. Natitibag ito rin nung nakaraan, nagbibiyak-biyak yan, parang palpak, parang gano'n. Hindi ko kasi nagbibiyak doon, no? Nagka-crack siya, tapos umaangat niya. Kaugnay nito, naabutan ng UNTV News Team ang kasalukuyang ginagawang seawall sa Baseco Compound, kung saan unti-unti nang itinatanim ang mga sheet piles at tinitibag ang mga dati ng harang na bato. Doon nakausap ng UNTV si Raymart na 5 taon nang nagtatrabaho bilang backhoe operator. Ayon sa kanya, nakaasa sa bawat proyekto ang kanyang gastos at ang ipinapakain sa kanyang mag-iina. Kaya kapag nawala ng mga proyekto, wala siyang ibang mapagkukunan ng ikinabubuhay. Wala na po, ma'am. Yan lang po yung trabaho ko, ma'am. Wala na pong iba.
Tsaka wala naman din pumaano kami ng ibang trabaho. Subalit kabilang sa hakbang na ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapatigil sa bidding para sa mga locally funded projects ng DPWH. Ayon sa kalihim, nais nito na magkaroon na muna ng safeguards bago i-resume ang bidding. Bibigisan natin, pero kailangan tayong maglagay ng safeguards. So yan ang ginagawa natin ngayon, minamadali natin yung mga ilalagay nating safeguards. This weekend, kakausapin ko yung dalawa nating former DPWH Secretary, si former Secretaries Ping De Jesus and Babe Singson. I'm meeting them on Sunday. And I will ask them, help me find safeguards. Baka naman meron na silang ginawa dati na tinanggal at ibabalik na lang natin. So titingnan natin. Pagbibigay diin ito, wala munang bidding hanggat walang kasiguruhan na mayroon ng proteksyon o pangsangga sa nangyayaring anomalya sa mga binubuong proyekto. Kaya naman ayon sa opisyal, makikipagtulungan na ito sa mga dating kalihim ng ahensya upang mapabilis ang pagbuo ng safeguards sa proyekto. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago sa mga NBI Regional Director na magsagawa ng investigasyon sa mga flood control project. Ayon kay Santiago, ito ay upang may maihanda na silang dokumento sakaling atasan sila ng pamahalaan na magsagawa ng investigasyon lalo na sa mga lugar na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I have already directed my assistant deputy director Pagatpat to issue an order to the regional directors, yung mga binisita ni Pangulong Marcos, mag-umpisa na ng investigation kahit wala pa kaming order. So that whenever asked, we are ready to answer. Pag nagpunta kami ng investigation, sino pa man tamaan, sorry. Nauna nang binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga flood control project sa Bulacan at maging sa Baguio City. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Magandang gabi sa inyo dyan, June. Sa kabila ng mga balitang malabong matuloy ang bilateral meeting sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nagpahayag ang Russian leader na hindi siya tumatanggi sa naturang pulong kung handang pumunta si Zelensky sa Moscow. Ito ang balita ni Maeve Yandong. Вот. Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах? Если просто с действующим главой администрации, так скажем, аккуратно проводить встречи, можно. Я никогда не отказывался от этого. Если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным. Hindi kailanman isinasara ni Russian leader Vladimir Putin ang pintuan sa paghaharap nila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Personal na hiniling umano ni US President Donald Trump kay Putin na magkausap ang dalawang leader kaugnay ng hiling na pagtatapos ng gyera sa Russia at Ukraine. Ayon pa kay Putin, walang problema sa kanya ang naturang pulong kung handang magtungo si Zelensky sa Moscow. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Такая встреча состоится. Matatanda ang nagkausap si Putin at Trump noong nakaraang buwan kaugnay sa isinusulong na pagtatapos ng digmaan. Sinabi rin ni Putin na nagkaroon na sila ng pagkakaunawaan ni Trump sa Alaska bagamat hindi pa inihahayag sa publiko ang detalye ng naging pulong. I have no message to President Putin. He knows where I stand and he'll make a decision one way or the other. Whatever his decision is, we'll either be happy about it. Bagamat umaasa si Putin na mararating ang isang kasunduan para sa Ukraine at Russia sa tulong ng Estados Unidos.
Handa rin umano ang Russia na gamitin ang kanilang military force kung sakaling hindi matuloy ang hinahangad na tigil putukan. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И этот, мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nauwi sa trahedya ang biyahe ng Gloria Funicular Railway sa Lisbon, Portugal matapos madiskaril at bumangga ang isa nitong wagon na ikinasawi ng hindi bababa sa 15 tao at pagkasugat ng 18 iba pa kabilang ang ilang mga dayuhan. Ayon sa mga otoridad, 5 sa mga biktima ang nasa kritikal na kondisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang sanhi ng aksidente. Idineklara ng pamahalaan ang National Day of Mourning bilang pagdadalamhati kasabay ng pakikiramay ng alkalde ng Lisbon na si Mayor Carlos Moedas. Kilala ang Gloria Funicular bilang simbolo ng kabisera ng Portugal. Nagsimula ang operasyon nito noong 1885 at dinarayo ng milyong-milyong turista taon-taon. Nagbabala ang Israel ng matinding pagganti laban sa Houthi rebels ng Yemen matapos ang panibagong pagpapaputok nito ng missile patungong Israel. Ayon kay Israel Defense Minister Israel Katz, isang missile mula Yemen ang bumagsak sa labas ng kanilang teritoryo kasunod ng 2 missile na kanilang na-intercept noong isang araw. Ipinahayag naman ng mga Houthi na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga pag-atake bilang suporta sa mga Palestino, lalo na matapos mapaslang ang kanilang punong ministro at ilang matataas na opisyal sa airstrike ng Israel. Kaugnay nito, naglungsad na rin ng sunod-sunod na airstrike ang mga Israel sa mga pantalan at mga kabisera ng Yemen na Sanaa na hawak ng mga rebelde. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Nakatakdang magsampa ng panibagong reklamong kriminal at administratibo sa Ombudsman ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go. Kabilang sa mga panibagong reklamo ay ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, gross misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interests of the service. Bukod kay Go, kasama rin sa sasampahan ng reklamo ang nasa 35 iba pang lokal na opisyal na inuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa investigation ng aking team, nakita na mayroong isang property doon, ang appraised value is 3.9 billion. But they only paid real property tax amounting to 10,000. Sa land yun, sa lupa. Sa building, 0. Hindi nagbayad. So, yun, masyadong grossly disadvantageous to the government. Isinusulong sa Senado ang pag-amyenda ng cybercrime law. Ito ay upang isama sa naturang batas ang mga hakbang laban sa pag-abuso sa paggamit ng artificial intelligence o AI. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Ngayon ko lang to nalaman. Akala ko dati gagamitin lang yung photo mo, I don't know for what, but para sa ganitong purpose, nakakasuka. Dumulog sa Senado ang aktres na si Angel Aquino matapos nitong matuklasang mayroong isang deepfake video na gumamit ng kanyang mukha. Kasabay ito ng paglaganap ng paggamit ng artificial intelligence o AI na isang sistema sa computer na kayang magtrabaho kahalintulad ng talino ng tao.
Ayon sa aktres, ginamit ang kanyang mukha sa isang malisyosong content at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kaugnay nito at sino ang kakausapin. I felt ill, nauseated, confused, and stunned in the beginning. Then, it was disgust and anger for being violated as a person in a revolting and humiliating way. I mean, I think any one of us, kung makita natin yung mukha natin na nasa isang porn video, I don't know how you'd feel, but it's really nakakabastos. Bukod kay Aquino, natuklasan rin ng content creator na si Queen Hera na ginamit din sa deepfake ang mukha ng kanyang anak. So, as a content creator, nagpo-post po ako ng mga video. Very normal video, picture ng anak ko and I. And one day, may nag-DM sa akin sa Instagram saying na yung anak ko ay nakita sa isang dark web. And nakita ko mismo yung picture niya. Edited yon. Nagpahayag naman ng pagkabahala dito si Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Batay niya sa isang pagsusuri, 95% sa mga deepfakes ay ginagamit sa malisyosong content kung saan 90% ng mga biktima nito ay mga kababaihan at kabataan. Habang mayroon ding ulat noong 2024 na ilang kabataang lalaki ang nasasadlak sa mga iligal na gawain gamit ang AI images o deepfakes. Our right to privacy and the integrity of our personhood are in danger. Ngayon, kahit ang simpleng pag-upload ng inosenteng family picture ay pwedeng maging paraan kung paano makuha ng mga perpetrator ang imahe nyo para gamitin sa paggawa ng explicit AI deepfake video o synthetic pornography. Ayon sa Philippine National Police o PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na reklamo kaugnay ng deepfake. Ngunit sinabi ni Police Colonel Romeo Desiderio, Acting Deputy Director for Operations ng PNP Anti-Cybercrime Group, na obserbahan nila ang paglaganap nito. Kaya patuloy niya ang kanilang pagbabantay dito. The ACG is conducting everyday, ma'am, 24/7. We have a dedicated personnel which our tasks or works are on cyber patrolling. And one of that is the monitoring on AI. Although our law, as mentioned by our resource person, si Ma'am Angel, remember the Anti-Cybercrime Act of 2012. So it was already 13 years, so it's already outdated. And at time 2012, we don't have this cryptocurrency problem, AI or deepfakes. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, dahil sa mga pag-abuso online, hindi lang ang cybercrime law ang maamyendahan sa pagdinig ng Senado, kundi maging ang Safe Spaces Act. Layo nitong madagdagan ng proteksyon sa mga kabataan at kababaihan laban sa pag-abuso online gamit ang AI at deepfakes. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang dalawang magkasunod na aksidente sa Tagum City kagabi. Dalawang angkas ng parehong motorsiklo ang nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan na tinulungan ng UNTV Rescue Team. Ito ang balita ni Lisel Nael. Nadaanan na nagro-roving na UNTV News and Rescue Unit ang isang aksidente na sangkot ang isang motorsiklo sa National Highway Barangay Visayan, Tagum City, pasado alas 9 ng gabi, September 2. Ang angkas na babae ng rider ay nagtamo ng galos sa braso. Agad itong isinakay sa loob ng rescue vehicle at nagsagawa ng assessment ang rescue team. Habang pauwi ay biglaan niyang dumulas ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa basang kalsada bunsod ng ulan. Agad na nilapatan ng pangunang lunas at minonitor ang vital sign ng biktima. Tumanggi na itong magpadala sa ospital. Nagtamo naman ng maliit na gasgas sa kaliwang braso ang mismong rider ng motorsiklo na nilapatan din ng paunang lunas ng rescue team.
Isang tawag naman ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office na may aksidente sa Apocon Road, Tagum City, pasado alas 10 ng gabi, September 2. Nakaupo sa gilid ng kalsada ang 26 anyo sa biktima ng datna ng grupo. Iniinda ng angkas na lalaki ang pananakit sa kanyang kaliwang binti. Ayon sa biktima, biglaan niyang nagpreno ang sinusundan nilang kotse kaya't nawala ng balanse ang sinasakyan nilang motorsiklo. Agad nagsagawa ng assessment ang team at nilapatan ng pangunang lunas ang pasyente. Inalalayan ito ng grupo para maihiga sa stretcher at maisakay sa rescue van kung saan ito inassess. Wala namang natamong injury ang rider ng motorsiklo na tiyuhin ng biktima. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa ring bahid ng talo ang record ng AFP Cavaliers matapos nilang pataubin ang Ombudsman Graph Busters. Samantala, pasok na ang BJMP Greyhounds sa top 4 ng standing matapos tambakan ng 22 puntos ang DOJ Beacons. Hindi rin nagpahuli ang PNP responders na tapusin ang laban ng may 28 puntos na kalamangan, patunay sa patuloy nilang paghahabol sa mas mataas na pwesto. Ito ang balita ni JP Nunez. Performance ang ipinamalas ng mga kupunan na nagwagi sa second round ng pagpapatuloy ng quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Amoranto Arena sa Quezon City nitong Miyerkules. Sa first game, hindi pa rin nagiba ang AFP Cavaliers sa kanilang unblemished win-loss record na 7 straight wins. Habang ang kanila namang kalaban na Ombudsman Graph Busters, 2 sunod na talo na ang nakuha sa quarterfinals matapos ang kanilang bakbakan sa hardcourt. Sa first quarter ng laban, double-digit agad ang iniwang kalamangan ng AFP Cavaliers sa score na 23-13. Sa halftime, bahagyang nadagdagan ang iniwang lamang sa score na 40-28. At sa third quarter, mas umarangkada pa ang laro ng AFP Cavaliers at mas naging organisado ang kanilang pasahan at mabilis na takbuhan. Lumobo sa 28 ang kanilang iniwang kalamangan sa third quarter sa score na 66-38. At sa fourth quarter, hindi na nakabawi pa ang Ombudsman Graph Busters. Pagtunog ng buzzer, lamang ng 24 points ang undefeated na AFP Cavaliers sa score na 82-58. Best player of the game si Lieutenant Colonel Redentor Abon na kumamada ng 15 points, 11 rebounds at 2 assists. As much as possible, ma-maintain namin yung standing namin na walang talo. So that is actually our aim for us to have that we have no loss for the whole duration of the game. Sa mga hindi naman siguro tayo sa rin ikukulong. Sa second game, nagpakitang gilas ang BJMP Greyhounds upang makapasok sa top 4 ng standing. Eksplosibo ang performance ni Jail Superintendent Ricky Pegalan na bumuslo ng 30 points, kasabay ang 13 points ni Jail Chief Inspector Luis Fajardo. Nasa kalahati ng total score ng BJMP ang inambag ng 2 manlalaro. Ang DOJ Beacons naman, isa lang ang 3-point shot sa buong laro mula kay Asek Miko Clavano kumpara sa 4 na beyond the arc ni Pegalan.
Sa pagtatapos ng game, isinara ng BJMP Greyhounds ang final score with 22-point advantage, 84-62. Best player of the game si Jail Chief Inspector Luis Pajardo sa kanyang double-double performance na 13 points at 11 rebounds. Napaka-importante ng love namin na to because we are aiming for the top 4 sa quarterfinals. So, meaning pag manalo kami sa DOJ, we have still 3 games para laruin ulit yung games namin. This month is very toxic. Sa third game, undisputed win din ang naitala ng PNP Responders kontra Executive Branch Commanders. Hindi nakasabay ang Executive Branch Commanders sa mabilis na pacing ng PNP Responders. Mas umabante ang 10-man rotation ng PNP Responders kumpara sa 8-man rotation ng Executive Branch Commanders. Sa first quarter, 6 na puntos lang ang hinahabol ng Executive Branch. Pagpasok ng second quarter, nagsimulang lumamang ng double digit ang PNP Responders sa pagtatapos ng first half, 48-32. Sa third quarter, 23 points ang iniwang kalamangan ng PNP Responders. Sa fourth quarter, tuloy-tuloy ang pananalasa ng PNP at di na nabigyan ng pagkakataon ang Executive Branch na makabawi. As the buzzer sounded, tinambakan ng PNP Responders ang Executive Branch Commanders ng 28 points sa score na 92-64. Second straight win para sa PNP Responders para sa quarterfinals. Best player of the game si Police Colonel Pedro Martires na nagtala ng 18 points at 4 assists. Give our best. Dapat must win always sa lahat ng mga remaining na laro. So sana magtuloy-tuloy yung teamwork, magandang condition of course para may panalo namin the next game. Matapos ang maiinit na bakbakan sa hardcourt, nananatili sa top spot ang AFP Cavaliers with 7-0 win-loss record. Pangalawa ang Judiciary Magis na may 1 talo. Third spot ang GSIS Furies na may 2 talo. Umangat naman sa top 4 ang BJMP Greyhounds mula sa previous standing na top 5. 5th place ang Ombudsman Graphbusters, 6th place ang PNP Responders, habang nasa 7th at 8th place ang DOJ Beacons at Executive Branch Commanders na may parehong 4-4 win-loss record. Abangan ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa darating na September 7, araw ng Linggo sa Nova Desi Convention Center sa Novaliches, Quezon City. First game ang DOJ Beacons laban sa GSIS Furies. Sa second game, ang undefeated na AFP Cavaliers versus rookie team na BJMP Greyhounds. At sa huling game, magtutuos ang Judiciary Magis kontra sa PNP Responders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang katuparan ng Members Church of God International ang hiling na medical at dental mission ng samahan ng mga may kapansanan sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Bulacan. Bukod sa free check-up na may kasamang libreng gamot, ipinagkaloob din ng MCGI ang hiling na wheelchair ng ilan sa ating mga kababayan na persons with disability o PWD. Ito ang balita ni Nestor Torres. 20 taon nang nakikipaglaban sa sakit na diabetes ang senior citizen na si Ronilo Hipolito. Ngayong mas sumirap ang kanyang kalagayan matapos maputulan ng paa at mabulag ang kaliwang mata. Ito pong isa nito, hindi na po nakakakita. Ito lang. Tapos naputulan po ako. Namaan ako eh.
Namana ko yung sakit ko. Ang anak ko, 3. Yun ang tumutulong sa akin. Bukod sa gamutan, pangarap din ni Ronilo na magkaroon ng sariling wheelchair na magagamit niya araw-araw. Nahirap ang buhay namin. Nakakaraos-raos din. Hingi-hingi. Ganun na lang. Kaya't nang malaman niya ang tungkol sa libreng medical mission ng Members Church of God International o MCGI sa Barangay Pantubig, San Rafael, Bulacan, agad siyang nagpunta, dala ang pag-asang matutugunan ang kanyang kahilingan. Nalaman ko sa kapitbahay na may medical mission dito, punta na ako rito. Hindi, magpapatingin. Baka sakaling magkaroon ako ng wheelchair. Sa hirap ng buhay, problema rin ni Angelica Suryo ang gamutan para sa kanyang 2 anak na kapwa may sakit. Hiling niya na mapatignan sa doktor ang kanyang mga anak at makakuha ng gamot na mapapainom sa mga ito. Sobrang hirap po, lalo po yung 2 kong anak nagsabay pang magkaroon ng sakit. May ubot sipon, tas hinihika pa po. Wala naman po kaming perang pampagamot kasi yung asawa ko po construction worker lang. Tapos ako po housewife lang po. Nung nalaman ko po na may medical mission, hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagpunta po kami agad dito para po mapatagin ko yung anak ko. Bilang tugon sa mga pangarap at hiling ng mga residente, naghatid ang Members Church of God International ng libreng medical, dental at optical mission na may kasama pang pre-medicine. Bukod pa rito, nagkaloob ang grupo ng mga wheelchair na matagal ng hiling ng mga PWD. Magkaroon ako ng wheelchair at natupad na. Maraming salamat sa Panginoon. MCGI, maraming salamat na nagbigay ng wheelchair at malaking tulong to sa akin. Matagal ko nang gustong magkaroon ng wheelchair. Maraming salamat sa Diyos. Opo, matagal na po. Kasi po yung gamit ko po sa tito ko po yun eh. Okay. Thank you po sa inyo. Binigay po sa akin yung medyo luma na po. Kasi ako. Thank you. Sa sama-samang pagtutulungan ng mga kapatid, naipagkaloob ng MCGI ang tulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Ang nararamdaman ko po ngayon is sobrang saya po kasi yung mga nararamdaman po ng anak ko may pangontra na po sila. May mapapainom na po akong gamot sa kanila, may panggamit na po akong pausok sa kanila pag nahihirapan po silang huminga. MCGR po sobrang laki po ng tulong kasi po kagaya po namin na wala pong mga pera, walang pampacheck up ng anak. Dahil po sa kanila, nagkaroon po kami ng ano po sa sarili para po mapatingin sila. Umabot sa 1,784 ang total recipient sa isinagawang medical mission. Nagpasalamat naman ang mga opisyal ng barangay at ang grupo ng mga PWD sa San Rafael sa tulong na naipagkaloob ng MCGI. Kinuha namin ng tigsa 10 PWD bawat barangay. Halos 340 na kaagad yung PWD natin sa buong San Rafael. Tsaka yung ating mga senior, priority rin natin. Ito, napakalaking bagay dahil kompleto tayo. Meron pa tayong tungkod para doon sa mga nahihirapan lumakad. Salamat sa Diyos. Unang-una sa Panginoon. Taus-puso po ako na nagpapasalamat una sa ating Panginoon, higit sa lahat sa pamunuan ng MCGI dahil sa napakaraming tao na natulungan para doon makatugon doon sa advocacy ng National Disability Rights Bill. Salamat po sa Diyos, Kuya Daniel. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos matagpuan sa officers' quarters sa loob ng Camp Crame ang isang sasakyan na umano'y sangkot sa kidnapping, kapansin-pansin ang paghihigpit sa proseso ng inspeksyon sa lahat ng mga sasakyang pumapasok sa mga gate ng kampo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. It's a joint
and collaboration effort of unang-una ng ating pong PNP HPG, ng IMEG, ng HSS and the MMDA, wherein the target of this operation ay unang-una ay talagang linisin yung hanay din po, no, or yung ating po mga kabaro na lumalabag din sa mga batas or mga regulations na under po ng RA 4136, na kung saan ito nga po, no, isa din po sa mga target din po na operations po natin ay yung mga kabaro din po natin na baka gumagamit po ng mga recovered na mga ebidensyang sasakyan. Ito ang dokumento ng Headquarters Support Service na eksklusibong nakuha ng UNTV. Nakasaad sa dokumento na may petsang August 22, 2025 ang pagbabawal sa pagpapark ng mga sasakyan sa gilid ng kalsada sa officers' row o quarters na inuukupa ng mga opisyal sa loob ng Campo Crame. Bawal din ang pagparada ng mga driver, security, AD camp at kanilang mga sasakyan sa officers' row. Tanging ang mga sasakyan lamang ng mga opisyal ang maaaring pumarada sa parking na inilaan para sa kanila. Ang kautusan ay inilabas matapos na matagpuan noong August 6 sa quarters ng isang opisyal ang Ford Everest na umano'y hinihinalang biktima ng rentangay. Lumabas din sa investigasyon na sangkot ang naturang sasakyan sa kidnapping ng 3 Chinese national at 1 Pilipina. Kaya naman sa Campo Crame, ilang araw nang nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nakaparadang sasakyan. Kaninang umaga, naghigpit din ang inspeksyon sa mga sasakyang pumapasok sa kampo. Ayon kay Highway Patrol Group spokesperson Police Lieutenant Nadeem Malang, regular ang ginagawang inspeksyon upang masigurong hindi gumagamit ng mga may alarmang sasakyan o recovered vehicle ang mga tauhan at opisyal ng PNP. Isa rin po din sa nakita po ng yung PNP HPG, kaya po talaga na-convince po tayo na magkaroon po ng ganitong operation ay una, dahil nga po, no, dun sa mga posibilidad na maaring meron na namang gumagamit ng ating pong mga kabaro ng mga recovered evidence po ng mga sasakyan. Bukod sa mga may alarmang sasakyan, sinilip din aniya kanina sa inspection ang mga sasakyan na expired ang registration. They were issued a citation tickets sa 6 po na nahuli po natin. Lahat po sila ay natikitan na po kagad ng inyong pong PNP HPG. Una nga po, ang karamihan po dyan sa mga natikitan po natin ay wala pong dala na OR. Meron din pong nahuli din natin na wala pong dala rin pong CR. At may mga ora mismo din po tayo na first time na penalty po, talagang pinabaklas din po kagad natin. Unang-una po yung logo po, no? At iba pang mga insignias na hindi po pwedeng ilagay sa ating po mga private vehicles, most especially sa motor. Binaklas din ng HPG ang plaka ng mga sasakyan na mayroong takip. Ang inaalis po ng ating pong mga kasama, no, ng ating pong PNP HPG, yung cover po ng ating pong mga plates na talaga pong pinagbabawal din po, na nakasad din po sa ating pong RA 4136. Umabot sa 500 motorsiklo at 300 motor vehicle ang dumaan sa inspeksyon kanina ng mga tauhan ng Highway Patrol Group, Integrity Monitoring and Enforcement Group at Headquarters Support Service. Babala ng HPG sa mga gumagamit ng recovered vehicle o mga ebidensyang sasakyan. Hindi sila sisinuhin ng pamunuan ng Highway Patrol Group anuman ang kanilang ranggo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng tagapagsalita ng Philippine Navy ang pahayag ng China na nagsagawa umano ng routine patrol ang mga barko nito sa West Philippine Sea bilang tugon sa maritime exercises ng Pilipinas, Australia at Canada nitoong araw ng Martes at Miyerkules. Ayon sa Philippine Navy, propaganda lamang ito ng China para pangatwiranan ang kanilang illegal na presensya sa exclusive economic zone o EEZ ng bansa kung saan lalong wala silang karapatan na magpatrolya. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Security, security, security.
This is Chinese warship 163 conducting continuous turning to port. Request all the vessel keep a safe distance from my vessel. Over. Hindi ito radio challenge kundi standard radio communication na ipinadala ng Chinese Warship 163 sa BRP Jose Rizal ng Pilipinas. Pipihit ang barko kaya nagbibigay ito ng abiso sa mga barko ng Pilipinas, Australia at Canada na kabilang sa isinagawang ikasampung Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc. Pero sa inilabas na ulat ng Global Times, sinabi ng tagapagsalita ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China na si Senior Colonel Tian Junli. Nagsagawa sila ng routine patrol sa South China Sea upang umano'y tapatan ang tinawag nilang Joint Patrol ng Pilipinas, Australia at Canada. Sabi pa niya, nakahanda at determinado sila anumang oras na ipagtanggol ang kanilang umano'y karapatan at soberenya. Habang inihikayat umano ng Pilipinas ang banyagang bansa na nagpapahina sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon, agad itong kinontra ng Philippine Navy. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, sumusunod lamang ang mga barko ng China sa International Task Group at walang nakitang sabayang galaw o routine patrol na tulad ng iginigiit ng Southern Theater Command ng PLA. Ibig sabihin, wala silang nakitang patunay na aktwal na routine patrol mula sa Chinese Navy. Giit pa ni Rear Admiral Trinidad, ang ganitong mga pahayag ng China ay bahagi ng kanilang propaganda upang bigyang katuwiran ang iligal na presensya nila sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Unang araw pa lamang ng pagsasanay nitong Martes ng umaga, nagpakita na ang isa sa dalawang barko ng China sa layong 30 nautical miles mula sa Zambales. Hindi na yan lumubay hanggang matapos ang pagsasanay. Ngayon ay ikalawang araw na ng pagsasanay sa pagitan ng Navy ng Pilipinas, ng Australia at ng Canada. Habang papalapit yung mga barko na kasama dito sa pagsasanay doon sa east ng Bajo de Masinloc, ay mas namin lumalapit yung mga barko ng China sa amin. Kung nakikita mo sa ating likuran, yan ang barko ng Canada. At mapapansin nyo doon sa medyo mas unahan niya, mayroong nakaharang na PLP. Base sa Maritime Domain Awareness Monitoring ng Philippine Navy, dalawang barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan 40 nautical miles timog silangan ng Bajo de Masinloc. Habang isinasagawa ang pagsasanay, ito ay ang Luyan-class Guided Missile Destroyer at Jiangkai-class Frigate. Hanggang matapos ang pagsasanay, hindi lumubay ang mga warship ng China. Gayunman, ligtas at matagumpay na natapos ang MMCA. They are outside the box and yun approximately 20 nautical miles away from us. So it is safe to say that we are conducting the activity successfully. So far naman po, they are not di naman po sila nakakapag hindrance sa kinakandak natin na activity, and the activity goes well and the objectives are met, so it was successfully conducted. Highlight sa pagsasanay ang coordinated anti-submarine warfare o sama-samang paghahanap sa mga banta sa ilalim ng dagat. Kabilang din sa aktibidad ang vertical replenishment kung saan nag-fast roving ang mga tauhan ng Royal Canadian Navy mula sa kanilang Sikorsky CH-148 Cyclone helicopter. Ang Philippine Navy naman, pinalipad ang Augusta Westland AW-159 helicopter nito. Gamit naman ng mga rigid-hulled inflatable boat, nagsagawa ng personnel transfer. Samantalang ang P-8 Poseidon ng Royal Australian Air Force nagsagawa ng intelligence, surveillance and reconnaissance. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan kanina ang isang gate ng Magat Dam dahil sa pagtaas ng level ng tubig bunsod ng pag-ulan dala ng habagat. Habang gumawa naman ng makeshift na hagdan ang mga residente sa Isabela upang magamit ang bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge. At sa Iloilo City, ipinag-utos ng pamahalang lungsod na suspindihin ang mga proyekto ng Pamilya Diskaya
kasunod ng revocation ng lisensya ng kanilang mga kumpanya. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan Valley, binuksan kaninang alauna ng hapon ang isang spillway gate ng Magat Dam. Ayon sa National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System, kinakailangan itong buksan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa dam bunsod ng malakas na ulang dala ng habagat. Nasa 172 cubic meters per second ng tubig ang pinakawalan, pero maaari pang magbago ang sukat depende sa dami ng ulan sa watershed ng dam sa Nueva Vizcaya at Ifugao. Nagpapaalala naman ang mga otoridad sa mga residente na malapit sa ilog na manatiling alerto dahil sa posibleng pagtaas ng level ng tubig. Sa Isabela, pansamantalang gumawa ng paraan ang mga tricycle drivers para magamit ang viral na bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge dahil umapaw ang tubig sa baba ng tulay na daanan ng mga sasakyan. Naglagay ng makeshift na hagdan ang mga tricycle driver para mahakbangan at maakyatan ng mga tao ang naputol na tulay. Ginagamit ito ng mga estudyante at mga nagtatrabaho na patungo sa Kabagan proper. At sa Iloilo City, sususpendihin ng pamahalaang lungsod ang mga proyekto na hawak ng mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu, kasunod ito ng pag-revoke ng Philippine Contractors Accreditation Board sa mga lisensya ng nasa 9 na kumpanya ng pamilya Diskaya. Nasa 7 mga proyekto sa syudad ang kasalukuyang hawak ng pamilya Diskaya. Ayon kay Mayor Raisa, kabilang dito ang isang bike lane na mayroong plant box na patriangle. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausing ngayong araw po ng Huwebes. Higil po sa, ito yung kila Diskaya, no? Sabi po ni Alma Losinada, sabi niya, kahit pa may anomalya ang mga Diskaya, dapat idaan sa tamang proseso. Iniimbestigahan na sila bakit manggugulo pa ang mga ralyista. Gusto kasi nila yung kagaya kay Sara na isang araw tapos walang batas o proseso. Gayun din po ito, sinabi naman ni Ebert Tubeo. Sabi niya, hinggil pa rin po sa Ghost Control Project. Sa lugar namin sa San Julian, Eastern Samar, meron ding flood control project na mga sira na at hindi na napapakinabangan. Nakakalungkot. Ito naman tungkol sa pagrepaso ng budget, no? Ito yung anomalya na mga insertions. Dapat mandatory ang pagsasapubliko ng SALN at track record ng yaman at kita ng mga public officials. Dapat lahat transparent. Sabi naman ni Teodoro Pagaling, tungkol pa rin sa flood control projects, sa mga ghost flood control projects. Sana naman ay may makasuhan dyan sa flood control. Kawawa kaming may hirap na apektado ng baha sa araw-araw pagpanahon ng tag-ulan. Salamat po. Shout out kina Dudes de Guzman, Hezekiel Prince at Mark Joseph Husayan. Gayon din kay Alfredo Aracid, Rodolfo Hamtig at Apol Carnice. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais pangbalikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica 5 at 22 na nagsasabi, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko
ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.